Magandang balita po para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Inaprubahan na ng Labor Department ang 15 pisong umento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa NCR. Si Ria Fernandez sa detalye. Tataas ng 15 piso ang basic minimum wage kada araw ng halos 600,000 manggagawang Pilipino sa National Capital Region simula Abril. Aprobado na kasi ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB-NCR ang resolusyon ukol sa 15 pisong aumento sa sahod ng minimum wage earners ng rehiyon kasama ang pagpapatuloy ng kanilang 15 pisong cost of living allowance o COLA na epektibo Enero ng nakaraang taon. Ibig sabihin, simula Abril ay makakapag-uwi na ng 481 pesos ang mga nagtatrabaho sa non-agriculture sector habang 444 pesos naman sa mga nasa agriculture sector. Ito ay pagkatapos dumaan ng bagong kautusan sa National Wages and Productivity Commission o NWPC at maipublish ng RTWPB-NCR. Mula sa 451, naging 466 yan. Tapos merong 15, naging 481. Bakit? Kasi yung 451 na yon ay meron yung COLA na 15 pesos. Kaya naging 466. So, 451 plus 15 plus 15 ay 481. Paliwanag ng tagapagsalita ng DOLE na si Director Nicon Fameronag, maraming bagay ang kanilang kinonsidera tulad ng inflation rate, paggalaw ng presyo ng mga bilihin, kasalukuyang pang-ekonomikong kondisyon ng rehiyon, kakayahang magpasweldo ng mga employer, gayon din ang magiging epekto ng aumento sa mga manggagawa. Kailangang binabalanse yung pagtataas. Kailangang tama-tama lang upang ang mga negosyante ay hindi hirap. Kasi dito sa Metro Manila, 80% ng lahat ng negosyo ay micro businesses. Ibig sabihin, mababa sa 10 ang kanilang empleyado. So, ibig sabihin, pag maliliit ang negosyo, malaki ang epekto kapag ang isang maliit na negosyo ay inutusan mo na itaas ang sweldo ng malaki. Isa pang magandang balita kaugnay ng aumento ang pagtatanggal sa mga establishmentong may kabuang asset na hindi lalagpas sa 3 milyong piso bilang exempted sa pagpapatupad nito. They must have felt na hindi na sila kailangang i-exempt dahil sa kanilang palagay yung mga negosyo na ang total assets ay hindi tataas sa 3 milyon, ay pwede namang magbayad ng minimum wage na increase na 5. So, sa kasalukuyan, sa order na ito, tatatlo na lang yung pwedeng mag-apply ng exemption. Una, ay yung mga distressed establishments, mga negosyong nalulugi. Pwede silang mag-apply ng exemption. Pangalawa, yung retail service establishments na ang empleyado ay hindi tataas sa 10 manggagawang regular. Okay. At yung pangatlo, yung lahat ng mga yung lahat ng mga establishmento o negosyo na adversely affected by natural calamities. Matatandaan na nakatanggap noong Nobyembre 2014 at Marso 2015 ang RTWPB-NCR ng petisyong itaas ang across-the-board daily wage sa 146.80 pesos at 136 pesos. Ngunit tanging minimum wage lamang ang saklaw ng kanilang mandato at hindi across-the-board wage. Sa kabila nito ay gumawa pa rin sila ng aksyon na humantong sa bagong aumento sa sahod ng minimum wage earners. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.